Habang tumatagal, palala ng palala ang sitwasyon ngayon ng Memphis Grizzlies. In fact, sa pagkatalo nila ngayong araw laban sa New York Knicks, meron na nga silang 2-game lose streak at bumagsak sa 4 wins, 8 losses bilang 11 seed sa Western Conference. Ang mahirap pa dyan, hindi pa rin naman nga nasusolusyonan ang tuloy-tuloy na pag-struggle ni Ja Morant sa shooting. Simula sa pag-average nito last season ang 23 points sa kanyang 45% shooting, bumagsak nga ito sa 18 points, 35% shooting. Ito na nga kanyang career low simula nang pumasok siya sa NBA at isa sa mga dahilan ng pagbagsak ay hindi na nga ito masaya pa sa kalagayan ng Memphis ngayon. Mismong si Morant nang nagsabi sa media na hindi na nga siya natutuwa pa sa paglalaro sa Memphis sa patuloy na pagkatalo. Kaya hindi na nga kayo dapat pang magtaka kung ma-ititrade si Ja Morant bago ang trade deadline sa February 2026. Samantala, maliban kina Kyrie Irving at Anthony Davis, binabalakan rin naman ng Dallas Mavericks i-trade ang kanilang sentro na si Daniel Gafford dahil plano nga nilang pagtuunan ng pansin ang big man na si Dereck Lively II. Ayon sa balita, may mga teams na desperadong makuha si Gafford kagaya ng Los Angeles Lakers na willing ulit makipagnegosasyon sa Mavericks. Open rin naman si Rob Pelinka ang i-offer sa Mavs sina Gabe Vincent at Dalton Keunig bilang kapalit ni Gafford sa isang blockbuster trade. Hindi rin naman dito malulugi ang Dallas, hindi kagaya last season since magagamit nila si Gabe Vincent bilang starting point guard. Mapapakinabangan pa si Dalton Keunig bilang isang shooter, habang pagdating sa Lakers magagamit nila si Gafford bilang bagong backup center. At matutupad na rin naman ang kahilingan nitong makasamang muli ang kanyang dating kakampi na si Luka Doncic sa iisang team na Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda, ilang oras ang nakakalipas matapos opisyal na sisantihin ng Dallas Mavericks ang kanilang general manager na si Nico Harrison. Mismong team owner na si Patrick Dumont ang nagsabi aakuin nila ang nagawang pagkakamali sa pag-trade kay Luka Doncic last season. Kaya gagawin ng front office ang lahat ng makakaya upang maisaayos ang prangkisa. At isa sa mga sinasabing move na posibleng gawin ng Dallas Mavericks pagkatapos nilang tanggalin si Nico Harrison ay ang pag-trade kina Kyrie Irving at Anthony Davis bago ang trade deadline sa February. Maaari nga pong gamitin ang dalawang ito bilang trade asset upang makapag-rebuild ng lineup para sa kanilang batang player na si Cooper Flagg. Hindi rin naman sila pwesto dumipende kina Anthony Davis na parehong meron ng history ng malalang injury. May ilang teams ang nagbigay interes sa dalawang ito kaya hindi na mahihirapan pa ang Dallas Mavericks na gumawa ng trade ngayong season, lalo pat ang dalawang ito ay superstar ngayong season.